Halos handa na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at pipirmahan na ito sa loob na ng susunod na 24 na oras, ngunit hinihiling muna ng Tehran na bigyan sila ng tseke na nagkakahalaga ng $12 bilyong at pumayag dito si Donald Trump. Sa Martes, sa gilid ng summit ng G7, magkakaroon si Donald Trump ng hiwalay na pagpupulong kasama ang mga lider ng Qatar, UAE at Egypt na magbibigay daan sa US at Iran na mapirmahan ang memorandum ng tigil putukan. Nakatago rito ang pinakamahalaga. Hindi ko lang nabanggit ang mga darating na pagpupulong ni Donald Trump sa mga lider ng Persian Gulf. Naglatag ang Iran ng mga kondisyon bago lumagda sa kasunduan. Kabilang dito ang pag-unfreeze ng $12 bilyong na assets ng Iran bago pa man lagdaan ng kasunduan at dagdag pang $12 bilyong sa mismong araw ng paglagda. At ngayon, iniulat na inalok ng Qatar at United Arab Emirates sa Iran ang nasabing $12 bilyong basta't matapos lang ang digmaan. Higit pa rito, lumalabas na tanggap na ng Iran ang unang tranche na $3 bilyong. Sa panahong ito, kinumpirma ngayon ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia na gaganapin bukas, Hunyo 14, ang seremonya ng paglagda ng kasunduan para sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. At dito lumilitaw ang unang hindi pagkakatugma. Ayon sa press service ng hukbong sandatahan ng Israel, may humigit kumulang 70 pag-atake sa mga target sa Timog Lebanon sa nakalipas na 24 na oras. Paalela, itinuturing ng Iran na pangunahing kondisyon ang pagtigil ng militar na aksyon sa Lebanon bago lumagda ng kasunduang pangkapayapaan sa Estados Unidos. Kaya pipirmahan ba ang kasunduan at ano ang nilalaman nito? Pag-usapan natin ito ng sabay-sabay. At higit sa lahat, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga konsesyon na ginawa ni Donald Trump. Ako si Alexei Pechi. Pag-usapan natin ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe muna kayo. Mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ninyo ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa ilalim ng video na ito. Mag-subscribe din kayo sa Telegram channel ko ang Pechi News. Nasa video description ang link. Kaya, ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos ay pipirmahan sa ika-14 ng Hunyo. Maraming source ang nagsasabi nito, pero para kay Trump, malaking kabiguan ito na tiyak niyang ipapakita bilang tagumpay. Sige, pag-usapan natin ito sunod-sunod. Mayong araw, iniulat ng Reuters na pipirmahan na sa Hunyo 14 sa Geneva ang kasunduan ng Estados Unidos at Iran. Inasahang pipirmahan ang dokumento ni na US Vice President J.D. Vance at Iranian Parliament Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf. Hindi pa malinaw ang detalye ng kasunduan pero ayon sa mga source, binabanggit sa draft ng memorandum ang pagpapalaya sa mga naka-freeze na asset ng Iran at pagtanggal ng sanksyon sa langis nito. Kapalit ng pagbubukas ng kipot ng Hormuz, anong opinyon mo sa kasunduang ito? Paalala lang, bago ang digmaan ni Donald Trump, hindi naman sinara ang kipot ng Hormuz. Pagkatapos nito, sinabi ng punong ministro ng Pakistan na si Shahbaz Sharif na sa Islamabad ay naghahanda na sila para sa pinal na pagbuo ng kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na malamang ay mangyayari sa loob ng susunod na 24 na oras. Ayon kay Sharif, ang kasunduan ay pipirmahan sa elektronikong paraan at pagkatapos nito ay magkakaroon ng ilang round ng technical na pag-uusap. Narito ang pahayag ng punong ministro ng Pakistan. Nagpapasalamat kami sa Estados Unidos ng Amerika at Islamikong Republika ng Iran sa kanilang dedikasyon sa negosasyon at lubos naming pinahahalagahan ang suporta ng aming mga kapatid sa rehiyon. Kampante kami na ang kasunduang ito ay magbibigay ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang kapayapaan. Sa huli, noong gabi ng Hunyo 13, kinumpirma ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Saudi Arabia na si Prinsipe Faisal ibn Farhan Al Saud na oo, totoo nga. Ang seremonya ng paglagda ng kasunduan sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay gaganapin bukas, Hunyo 14. At totoo, malamang gagawin ito sa elektronikong format. At ngayon, si Donald Trump mismo sa kanyang social network na Truth Social ay naganunsyo na ang paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay nakatakda sa Hunyo 14. Ayon sa kanya, agad nabubuksan ang Strait of Hormuz pagkatapos lagdaan ng kasunduan. Sinabi ni Trump na ang mga reserba ng Iran ng pinayamang uranyo ay sisirain at sinabi niyang posibleng mangyari ito sa mismong teritoryo ng Iran.
Sabi niya, ang bagong kasunduan ay magsisilbing pader laban sa pagkuha ng Iran ng sandatang nuklear. Sinabi rin niya na pagkatapos ng pagpirma ng kasunduan, ang relasyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay sa kanyang mga salita magiging ganap na iba at mas maganda kaysa sa mga naging relasyon ng mga naunang administrasyon. Tinira rin niya si Barack Obama. Agad niyang sinabi na masama ang kasunduan nito habang ang kanya raw ay magiging maganda. Umaasa rin siyang magpapatuloy ang kooperasyon nila ng Iran at ng Gitnang Silangan sa mga susunod na taon. Ayon sa ulat ng Axios, totoo na malamang hindi na matutuloy ang formal na seremonya ng paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran dahil sa mga problemang logistikal. Mukhang nagbesisyon ang mga Amerikano na huwag ipadala si J.D. Vance sa Europa para maiwasan ang nangyaring insidente noong Abril kung saan tumanggi ang mga Iranian pumirma kahit ano. Sa madaling sabi, nauuwi ito sa paglagda ng memorandum para sa pagtigil ng digmaan at pagsisimula ng 60 araw na tigil putukan para ipagpatuloy ang negosasyon sa ika-14 ng Hunyo maliban na lang kung may aberya. May ilang bagay na nangyayari na ngayon. Halimbawa, iniulat ng press service ng Sandatahang Lakas ng Israel na mahigit 70 airstrike ang isinagawa sa mga target sa timog ng Lebanon sa nakalipas na 24 na oras. Ayon sa ulat, target ng pag-atake ang mga pasilidad ng Hezbollah. Paalala ko rin na turing ng Iran na pangunahing kondisyon sa kasunduang pangkapayapaan sa US ang pagtigil ng labanan sa Lebanon. Tingnan natin kung paano tutugon ang Tehran. Maaring gawin nila itong dahilan para hindi pumirma. Pero ang pinaka-controversial sa kasunduang ito na hindi pa napipirmahan ay ang kahilingan ng Iran na agad bayaran ang $12 bilyong mula sa mga na-freeze na ari-arya ng Iran. Ayon sa impormasyon ng ahensyang Fars, tanging pagkatapos ng bayad na ito, handa ang pamahalaan ng Iran na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paggamit ng kapayapaan. Kalaunan, sinabi ng ahensyang Tasnim ng Iran na pumayag ang Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa Iran. Tatanggalin ang paghihelo sa $24 bilyong na ari-arya ng Iran. Ipinahayag ito ng tagapayo ng kataas-taasang pinuno ng Iran, General Masen Rizai. Ayon sa kanya, inaprubahan ni Pangulong Donald Trump ng US ang pagpapalaya ng ilang na-freeze na pondo ng Iran. Ayon kay Rizai, hindi pa handa si Trump na ipahayag ito sa publiko at nagpapanggap lang siyang matapang sa harap ng tao. Sinasabi niya na hindi siya magbabayad kahit isang sentimo sa mga Iranian. Hindi siya magbibigay ng kahit anong pera. Dapat nilang sundin lahat ng ating mga kondisyon. Kung ano lang ang sabihin ko, yun lang ang masusunod. Pero sa totoo lang, umatras na siya at pumayag na magbigay ng tseke sa mga Iranian na may malaking halaga. Noong Hunyo 12 ng gabi, itinanggi ni US Vice Presidente J.D. Vance ang chismis ukol sa pag-alis ng mga sanksyon sa mga ari-arian ng Iran. Ayon sa kanya, hindi makakatanggap ng anumang cash ang Republika ng Iran. Walang anumang pinansyal na yaman ang ilalabas. Dahil lang sa paglagda ng kasunduan o pagsali ng mga kinatawan ng Iran sa negosasyon. Dito makikikita na si Donald Trump ay nakaisip ng mahusay na paraan para maipasa pa rin ang pera sa Iran dahil kung wala ito, hindi sila makikilahok sa negosasyon. At magkunwaring ang Estados Unidos ay hindi raw talaga umatras. Ipinapahayag na pumayag ang United Arab Emirates na yan-block ang bilyon-bilyong dolyar para sa Iran. Sa kabuuan, pinag-uusapan dito ang humigit kumulang 10 bilyon. Sa mga ito, mahigit 3 bilyong dolyar na ang naipasa na sa Iran. Oo, kung hindi mo napansin, nakuha na ng Iran ang unang bahagi na 3 bilyong dolyar. Habang sinasabi ni Donald Trump sa lahat na hindi niya kailanman gagawin ang ginawa ni Barack Obama at hindi magpapadala ng mga paleta ng cash sa Iran, kasabay nito, tinatayang ang dalawa pang pinagkukunan ng Reuters na umaabot hanggang 20 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pera. Binibigyan din ko na ang kasunduan ay naabot kapalit ng pagtigil ng mga pag-atake ng Iran sa teritoryo ng United Arab Emirates. Pakinggan niyo ulit ang balitang ito. Dati, kampante ang mga bansa sa Persian Gulf na protektado sila ng Estados Unidos. Kung may masama mangyari, poprotektahan sila ng mga Amerikano. Nagkaroon ng digmaan si Donald Trump laban sa Iran, kaya binomba ng Iran ang United Arab Emirates na hindi pinrotektahan ng Estados Unidos. At ngayon, nag-aalok ang mga Emirates sa Iran ng kabayaran bilang kapalit na huwag silang bombahin ng Iran. Ewan ko, mahirap talagang maisip yan kahit 3 taon lang ang nakalipas.
Isang opisyal mula sa United Arab Emirates ang nagsabing nagsusumikap ang bansa na pababain ng tensyon at suportahan ng pagpapatatag ng reyon. Narito ang kanyang pahayag. Ang palabas na pulisya ng UAE ay nakatuon sa pagtulong magbaba ng tensyon sa reyon at pagsusulong ng pangmatagalang kapayapaan at katatagan. Ang kasunduang ito ay maaaring bahagi ng mas malawak na pag-aayos ng Estados Unidos at Iran at magtakda ng pagtigil ng missile at drone attacks, pati pagpapanumbalik ng ilang bilateral na kooperasyon ng Iran at United Arab Emirates. At nabanggit din na pumayag ang mga Emirate na magbayad sa Iran basta't buksan lang nila ang kipot ng Hormuz para sa kanila na inuulit ko bago ang digmaan ay bukas naman talaga. Bukod pa rito, sinasabing nag-alok din ng Qatar na $12 bilyong sa Iran para muling buksan ng mga negosasyon. Ayon sa Iranian news agency na Mehr, nag-alok ang Qatar ng $12 bilyong sa Iran para malampasan ang deadlock sa negosasyon. Ayon sa ulat, ang 6 na bilyon ay mga na-freeze na asset ng Iran sa Kuwait at ang isa pang 6 na bilyon ay ilalaan ng Kuwait sa Iran bilang lokalisasyon. Sa huli, wala pang pinipirmahan ang Iran, wala pa ring natutupad mula sa mga pre-war na hinihingi ni Donald Trump, pero natatanggap na ng Iran ang pera. At patuloy na kinukumbinsi ni Donald Trump ang lahat kung gaano kahusay ang pagkapanalo niya sa digmaang ito. Gusto ko lang linawin na kahit mapirmahan ang kasunduan sa ika-14 ng Hunyo, paunang kasunduan lamang ito at walang tunay na obligasyon sa magkabilang panig. At doon pa lang magsisimula ang totoong negosasyon tungkol sa nuclear program ng Iran na siyang naging pangunahing dahilan ng pagsisimula ng digmaan mula kay Donald Trump. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o sa pamamagitan ng QR code na nasa inyong mga screen. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.